Welcome to Pinoy Cafe. Inihahandog po namin ang totoong kwentong Pinoy. Hindi ko mapigilang mapaluha sa tuwing binabalik-balikan ko ang nakaraan. Ang mga oras na kasakasama namin ng kapatid ko at si nanay ang aming stepfather. Bago ko makilala ang stepfather ko, ang salitang ama ay isa sa pinakaayaw ko. Sa tuwing meron akong mababasa o maririnig na salitang ama, daddy o tatay, hindi ko mapigilan ang magalit sa kapalaran dahil itinalaga ako sa isang lalaking ayaw kong maging ama. Subalit, hindi ko pinili ang nais kong maging pamilya. Lalong-lalo na, hindi ko mapipili kung sino ang nais kong maging magulang. Sa oras na ipinanganak ako dito sa mundo, kung sino ang bumuo at ang nagsilang sa akin, iyon na ang mga magulang ko. Wala akong reklamo hingil sa aking ina. Siya ay mabait, maunawain, at higit sa lahat, kaya niyang magtiis alang-alang sa kanyang mga anak. Kung mabait at maraming magagandang katangian ang aking ina, kabaliktaran naman siya ng aking ama. Ayaw ko mang siraan o bahira ng dumi ang tungkol sa kanya, pero para sa akin, nawalan na ako ng amor, nawalan na ako ng paki, nawala na din ako ng pagmamahal hingil sa kanya. Ang aking ama ay isa sa mga alagad ng batas. Nung bata pa ako, hindi ko mapigilang humanga sa kanya dahil isang magandang halimbawa sa mga batang tulad kong maging katulad niya. At syempre, ang iba kong mga kalaro o kaklase, hindi nila maitago ang kanilang paghanga sapagkat pulis ang propesyon niya. Maging ako nagkaroon ako ng paghanga sa kanya. Pero lahat ito ay naglaho ng isang gabi na masaksihan kong pinagbuhatan niya ng kamay ang aking ina. Natutulog ako nung gabing iyon nang may narinig akong nagsisigawan. Hindi ko mapigilan na suriin ang nangyayari at nung pagsilip ko, nakita kong sinampal ng tatay ko ng malakas ang aking ina na hindi lang ito isang beses, pagkos nakailang beses hanggang siya ay napaupo sa sahig. Kitang-kita ko sa mata ng aking ina ang labis na pagkatakot na kahit anong paliwanag niya, hindi siya pinapakinggan ng aking ama. Nung umalis ang aking ama, agad-agad kong tinulungan ang aking ina. Pilit niya akong pinapaalis dahil ayaw niyang makita ko ang itsura niya. Nay, ano pong nangyari? Nag-aalala kong tanong. Wala ito anak, huwag mo akong intindihin. Humihigbi niyang sambit. Dahil ayaw ni nanay magpaliwanag, hindi ko na siya pinilit. Kaya naman agad ko siyang binigyan ng tubig, pamuna sa kanyang luha, at tinulungan siyang pumunta sa kanyang kwarto. Nung gabing iyon hindi ako makatulog dahil hindi maalis sa isip ko kung bakit pinagbuhatan niya si nanay. At magmula nung araw na iyon, madalas ko nang obserbahan ang aking ama at dito ko napansin ang kanyang tunay na ugali. Isang araw, nagluto si nanay ng piniritong manok para sa aming tanghalian. Habang kumakain si tatay, napansin niyang mayroong dugo ang manok na kanyang kinakain. Nang bigla siyang sumigaw, "Ano to? Bakit to hilaw? Gusto mo ba akong lasunin kaya ganito ang hinain mo?" Hindi ko sinasadya, patawad. Uulitin ko na lang iprito ang manok. Paliwanag ni nanay. Ano? Uulitin mo? Nawalan na ako ng gana, leche ka. Pasigaw na sagot ni tatay, sabay ibinato ang manok sa mukha ni nanay at ito ay umalis ng hapagkainan. Nakita ko ang panginginig sa buong katawan ni nanay sa pangyayaring iyon. Muli, ako ay nagtanong, Nay, bakit ganoon po parang laging galit si tatay? Pagpasensyahan mo na anak at huwag mo nang pansinin, baka pagod lang sa trabaho. Malumani na sagot ni nanay. Batid ko na meron siyang itinatago na hindi niya masabi. Marahil dahil sa edad ko o bata pa ako na hindi ko mauunawaan ang sitwasyon. Subalit dumating din ang panahon na ako at ang kapatid ko ay nakaranas din ng pagmamalupit mula sa kanya.
Nangyari ito nang hindi namin sinasadyang natapunan ng juice ang kanyang uniforme. Naglalaro kaming dalawang magkapatid ng bola sa loob ng bahay nang matabig namin ang hindi sinasadya ang baso. At bigla niyang tinanggal ang kanyang sinturon sa kanyang baywang at inihampas niya iyon sa aming mga binti ng ilang beses na kahit kami ay nagmamakaawa at humihingi ng patawad, tila ba siya ay nagbibingi-bingihan at hindi niya kami naririnig o sadya niyang isinara ang kanyang pandinig. Dito, napagtanto ko na tunay ngang mapanakit ang aking ama kahit na simpleng bagay lamang, na kahit na maliit na pagkakamali, lahat ng iyon ay humahantong sa pisikal na pananakit. Magmula noong nakaranas kaming magkapatid, sunod-sunod na ito at hindi na ito natitigil. Sa paglipas ng panahon, nung ako ay nagtapos ng elementarya, dito na nagplano ang aking ina na kami ay tumakas. Sa preparasyong ito, kailangan naming maging listo at maingat sa paghahanda gaya ng pagtabi ng mga gamit sa bagahe, ipon mula sa alkansya, o ang pagbili ng tiket ng bus papunta sa malayong syudad. Noong araw sana na nakatakda ang aming plano na pag-alis, ang akala namin si tatay ay ilang araw mawawala dahil sa kanyang trabaho. Ngunit kami ay nabigla nang makita namin siyang pumasok sa loob ng tahanan at nakita niya ang mga bagahe sa loob ng sala. Dito, daig pa sa rambulan ng aso't pusa ang kanyang reaksyon nung mapagtanto niya na meron kaming planong umalis. Sa pagwawala niyang iyon at pagiging bayolente, dinampot niya ang isang upuan at naihampas sa aming magkapatid na nagresulta na tumama ang matigas na parte ng upuan sa ulo ng aking kapatid at siya ay nawala ng malay. Sa ospital, natuklasan namin na napuruhan ang kanyang ulo na kinailangan niyang operahan sa lalong madaling panahon. Hindi ko mapigilang ikuyom ang aking mga kamao dahil hindi ako makapaniwala na sariling ama ko ang dahilan kung bakit naroroon sa ospital ang aking kapatid. Matagumpay ang operasyon at habang nasa ospital ang aking kapatid, nakatanggap ng bagong utos na tungkulin ng aking ama na kailangan niyang lumipat o madestino sa ibang lalawigan. Kaya naman, ako ang kasakasama ni tatay sa lalawigang iyon. At ang kanyang direksyon sa amin na sa oras na makalabas ng ospital ang aking kapatid, susunod silang dalawa ni nanay sa probinsya kung saan kami naroroon. Subalit, iba naman ang nasa isipan ng aking ina. At ginamit niya itong pagkakataon upang maisakatuparan ang aming plano. Habang si tatay ay bumibili ng tiket para sa aming sasakyan na barko, kasama ko si nanay at siya ay bumulong. Anak, eto kaunting pera, itago mo ito at gamitin mo pandagdag sa pamasahe mo. Gumawa ka ng paraan para makabalik ka ng Maynila at hanapin mo ako. Paano po? Tanong ko. Nakikita mo ba yung poste doon sa gilid? Isusulat ko doon ang address at numero ng telepono kung saan maaari mo akong puntahan. Ano man ang mangyari, pilitin mo makaluwas. Mag-iingat ka anak ha, at huwag na huwag mo ipapaalam sa tatay mo ang planong ito. Paliwanag niya, sabay niyakap ako ng mahigpit. At doon ang pansamantalang paghihiwalay namin ni nanay at ng aking kapatid. Sa pagkakawalay naming pamilya, ang aking ama naman ay mas lalong naging aburido. Ang lahat ng kanyang inis ay sa akin niya ibinubuntong. Hindi lamang iyan, matalino din siya dahil ang lahat ng kanyang mga latay ay nasa mga binti ko upang madali ko itong maitago sa pamamagitan ng pagsuot ng pantalon, lalo na kapag ako ay papasok sa eskwelahan o kung ako ay lalabas ng bahay. Sa kanyang kalupitang ito, ang salitang ama o ang pagtawag sa kanyang tatay ay labis kong kinasusuklaman. Kaya naman, walang araw akong nasasabik na dumating na ang araw na ako ay maaaring umalis. Dahil kailangan ko ng pandagdag pamasahe, naghanap din ako ng maaari kong pagkakakitaan. Ngunit isang beses,
nahuli ako ng aking ama na nagtatrabaho sa isang kainan bilang tagahugas. Hindi ko alam kung paano niya ito natuklasan, pero pag uwi ko sa bahay, agad niya akong pinagbuhatan ng kamay. Bakit ka nagtatrabaho? Bakit kailangan mo ng pera? May plano kang tumakas, ha? Pinapahiya mo ako. Hindi ba kita pinapakain? Walang hiya ka? Pasigaw niyang sambit. Hindi po yan totoo. Nagtatrabaho po ako dahil nag-iipon po ako ng perang pambili po ng regalo sa inyo. Umiiyak kong sambit. Batid niyang nagsisinungaling ako. Dahil sa mga panahong ito, hindi niya alam kung saan ang aking ina at ang kapatid. Hindi na niya makontak si nanay at wala nang nakakaalam kung nasaan ito. Kaya naman, mas doble ang galit na nararamdaman niya at ako ang lahat ng sumasalo dito. Gayunpaman, kailangan kong magpatuloy. Kailangan kong makasamang muli ang aking ina at kapatid na nagbibigay sa akin ng lakas upang ako ay hindi sumuko at sisikaping makaalis sa impyernong lugar na iyon. Kasabayan nito, napagtanto ko na bago ako makaalis, kailangan kong makakalap ng ebidensya laban sa kanya. Lalo na, alam kong mahirap na lumapit sa kinauukulan sapagkat isa ang aking ama sa mga alagad ng batas. Kaya naman, gamit ang film camera, makunan ko ang mga sariwang marka o pasa mula sa kanyang pagbuhat ng kamay at nagsimulang mag-ipon ng katibayan. Sa bawat araw o oras na pagtitiis at paghihintay ng tamang pagkakataon, sa wakas, dumating ang panahon na ako ay nakaipon ng sapat na pera para ako ay makaalis sa lugar na iyon. Pagsakay ko sa barko, hindi ko mapigilang mag-alala kung naroroon o nakasulat pa rin ba ang address at numero na inihabili ni nanay. Nangangamba ako na ito ay mabura at hindi ko na siya makitang muli. Ngunit nang makarating ako sa terminal, lahat ng agam-agam ko ay nawala sapagkat nung oras na makita ko ang address at numero na malinaw na nakasulat doon gaya ng sinabi sa akin ni nanay noon. At hindi na ako naghintay pa at dali-daling pinuntahan ang nasabing address. Pagdating ko sa address na iyon, isa itong school supply. Tinanong ko ang tendera doon kung meron ba siyang kilalang Cecil Cruz at nagpakilala akong anak niya. Laking tuwa ko nung binanggit niya ang pangalan kong Christopher at sinabi niya sa akin kung paano kontakin ang nanay ko. Sinabihan niya akong maghintay at makalipas ang ilang oras kong pag-iintay, nakita kong muli at nahagkan si nanay. At sa pagkakataong ito, meron siyang balitang isiniwalat sa akin sapagkat dito na niya nakilala ang aking stepfather. Nagjo-duty daw noon bilang ICU nurse ang aking stepfather. Siya ang naghikayat sa aking ina na magsumbong sa kinauukulan hingil sa pagmamaltrato ng aking ama. Ngunit siya ay labis natatakot sa nangyari sa kapatid ko at malaki ang posibilidad na pabulaanan niya ang paratang ito, lalo na kilala si tatay na mayroong magandang katangian na kapag siya ay nasa labas, ang pinapakita niyang ugali sa ibang tao ay isang maamong tupa. Labis na natatakot si nanay sa kalagayan niya at lalong-lalo na sa aming magkapatid. Kaya naisip ni nanay na magtago na lamang sa ibang lugar at maaring gumamit ng ibang pangalan. Ngunit, ang paggamit ng ibang pangalan ay hindi madali. At sa bawat araw na lumilipas, habang hindi pa gumigising ang aking kapatid, napansin ng stepfather ko na yung nanay ko ay walang araw na hindi umiiyak. Marahil sa awa o nais makatulong na maaring pagsabihan ng saloobin, naglakas loob na lumapit ang stepfather ko sa kanya at binigyan ng isang bote ng mineral water upang inumin, sabay nahihiyang sinabi ang, "Kumusta ka? Kumusta ang lagay mo o pakiramdam mo?" "Ha?" Pagtatakang tanong ni nanay. Ang ibig kong sabihin, kung may kailangan ka, huwag kang mahiyang lumapit sa akin.
Sagot nito at nagdesisyon siyang bigyan ng espasyo si nanay at hindi ito istorbohin. Ipinagpatuloy ng stepfather ko ang pagbigay ng tubig sa aking ina hanggang sa nagsalita si nanay at nagtanong, "Sa tingin mo ba, madali ang magpalit ng pangalan?" Tanong niya dito. "Hindi eh, mahabang proseso, magastos at kailangan mo ng maraming dokumento o katibayan. Yun ang pagkakaalam ko." Sagot niya. Kita sa lungkot at pagkadismaya sa mga mata ni nanay na tila ba nababalutan siya ng kawalan ng pag-asa. Sapagkat maging siya batid niyang mahirap nga talagang magpalit ng pangalan. Sa reaksyong iyon ng aking ina, hindi mapigilan ng stepfather ko na magtanong muli kung bakit niya naisip iyon. At sa pagkakataong ito, hindi na napigilan ni nanay na magbahagi hingil sa kalupitan ng aking ama. At nung malaman ng stepfather ko ang katotohanan, dito niya inengganyo na maghain ng reklamo ang aking ina laban sa aking ama. Ngunit hindi pa iyon magawa ng aking ina dahil hindi pa ako nakakaalis sa poder nito. Nangangamba siya na maaaring may mangyari sa akin sa oras na magsampa siya ng reklamo. Inabot man ng mahigit na 1 taon ang preparasyon kong umalis. At sa panahong ito, ang stepfather ko ang tumulong sa aking ina upang magtago sila. At ang kapatid ko, Papa ang tawag sa aming stepfather, kaya naman ganoon din ang tawag ko sa kanya. At dito ko din natuklasan kung sino ang nagpapatuloy na nagsusulat ng address sa poste sa terminal. Yung pala, si Papa, na umaasang balang araw ako ay darating at sinisigurado niyang malinaw at mababasa ko ang nakasulat. Nung matagpuan ko sila at magkakasama na kaming muli, kasama ang aking ebidensyang nakalap, dito kami sama-samang naghain ng reklamo laban sa aking ama. Habang nasa ospital din ang aking kapatid, si Papa rin ang kumuha ng medical records para ipandagdag sa katibayan laban sa ihahain naming reklamo. Sa tulong na din ng aming stepfather, nakapaghain kami gamit ang mga ebidensyang kuha ko at sa kapatid ko. Sa paghain ng reklamong ito, hindi namin may iwasan na may kita naming muli ang aming ama. At nung makita ko siyang muli, kitang-kita ko sa kanyang mga mata na puno ng galit na nais niya kaming parusahan sa aming ginawa. At wala akong nakikitang bakas na pagsisisi sa kanyang mga tingin, kundi panlilisik lamang. Lalo na ayaw niyang binahiran ang kanyang reputasyon at napahiya sa pamamagitan ng pagbulgar ng kanyang tunay na pag-uugali. Sa tuwing siya ay sasagot upang depensahan ang kanyang sarili, kalmado niyang idinadahilan na dinidisiplina lamang niya ang mga anak niya at hindi niya maiwasang mamalo. Sa haba man ng proseso, ilang beses nagbigay ng pahayag at ang paghihintay, sa wakas, matagumpay namin nakuha ang aming hustisya. Nahatulan siya ng 1 dekadang pagkakakulong at ito din ay nagbigay daan upang maanal ang kasal nila ni nanay. Nung gabing marinig ko ang desisyon ng hukuman, iyon na ata ang pinakatahimik at pinakamahimbing kong tulog sa mahabang panahon. Si Papa, kahit pa noong dinidinig ang kaso, nakita ko na kaagad ang pagmamalasakit, maganda at kabutihang loob at may sinseridad. Hindi ko akalain na ang isang tulad niya ay tinanggap kami bilang kanyang bagong pamilya. Nasa dinami-dami ng babaeng napusuan niya, si nanay ang kanyang napili at tanggap niya kami bilang kanyang mga anak. At kahit na ilang mga taon man ang inabot na pag-iintay na mapawalang bisa ang kasal ni nanay sa kanyang unang asawa, ang pag-iisang dibdib ni Papa at ni nanay ay sumisimbolo ng bagong pag-asa at bagong buhay. Maraming taon na ang lumipas. Sa kanya din naming magkapatid natutunan ang tunay na halaga ng salitang ama, na maramdaman ang init ng pagmamahal,
At higit sa lahat, ang mga mapapait naming karanasan sa nakaraan, ngayon ay napalitan na ng saya, tuwa, tamang paggabay at pagpapahalaga. At kahit kailan, walang humpay ako na nagpapasalamat sa Panginoon dahil binigyan niya kami ng isang anghel sa katauhan ni Papa. At dumating ang araw na ang kanyang binigay na anghel ay kanyang kinuhang muli. At si Papa ay yumao dahil sa sakit. Kaya naman kahit na hindi namin kagustuhan at masakit, sa pamamagitan ng paggunita ng aming masasayang alaala, pakiramdam namin, palagi pa din namin kasama si Papa. At pinapanalangin ko kung ako ay magkatawang taong muli sa inaharap. Mas lalo kong pagbubutihin, mamahalin at aalagaan si Papa gaya ng ibinuhos niyang pagmamahal sa amin. Maraming salamat po Pa, mahal na mahal ko po kayo. Hanggang sa muli po nating pagkikita. Dito na po nagwawakas ang kwento. Maraming salamat po. Maaari niyo po ring bisitahin ang pangalawa po naming channel na Pinoy Cafe Shorts. Muli, huwag niyo pong kalimutang i-click ang like and subscribe. Take care and be safe everyone. God bless you. Bye! Comments of the day. Len Evelyn Domingo, Bernadette Ofies, Fermin Bronidor,